Kamusta at welcome sa Global Eye. Salamat sa pagsama. Ako si Emily Francis at lingguhan nating sinusuri ang mahahalagang kaganapan sa mundo. Narito ang ilan sa ating pangunahing balita na tatalakayin ngayon. Libo-libo ang nagtipon sa Belfast para sa rally kontra rasismo matapos ang karahasan laban sa mga imigrante sa kabisera ng Northern Ireland. Nagsimula ito noong nakaraang linggo matapos saksakin ng imigranteng Sudanese ang isang Irish na lalaki. Tuloy ang protesta ng maraming Albanian ngayong weekend kontra sa luxury development plan sa isang isla malapit sa baybayin. Ang proyekto na konektado kay Jared Kushner, manugang ni Pangulong Trump, ay inaakusahan ng paggagambala sa mga sensitibong pook pangkalikasan na kilala sa mga hayop ilang nito. Dahil sa mabilis na pagkalat ng Ebola sa Africa, lumalala ang takot habang 10,000 Aprikano ang pumupunta sa North America para sa FIFA World Cup ngayong buwan. Ayon sa UK Ministry of Defence, hinarang ng British forces ang oil tanker na pinatawan ng UK ng mga paro sa English Channel. Inakusahan na kabilang sa shadow fleet ng Russia. Ang matinding 6 na orasasyon ay sinuportahan ng mga eroplano, helicopter at mga barko ng Navy at sinabing sinuportahan din ng France. Ayon sa Foreign Ministry, ito ang unang ganitong operasyon ng UK at sinabi, quote, ang barko. Ang Smyrthos ay inakyat ng mga Royal Marine Commando at mga espesyal na sinanay na opisyal ng batas mula sa National Crime Agency. Sa kabila ng matinding pagsisikap ng Russia na iwasan ang mga parusa at ipagpatuloy ang paggatong sa ng kanilang barbarikong digmaan laban sa Ukraine. Mula, yan ay isang quote. Sabi ng punong ministro ng Britanya, isa itong dagok sa Russia at paalala sa mga sumusuporta sa digmaan ni Putin sa Ukraine na hindi sila makakapagtago. Nagbigay tugon ang Ukraine at tinanggap ang pagkakaharang bilang isang dagok sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Pinamununuan ng militar ng US ang mga airstrike na pumatay sa leader ng gang sa Venezuela, Tren de Aragua. Ayon kay Pangulong Trump sa social media, sa aking atas at panpapasya, ang US Southern Command ay nagsagawa ng mabilis at nakamamatay na opensyong militar para patayin si Nino Guerrero. Makikita mo rin ang footage at ito ang litrato niya. Naglabas si Pangulong Trump ng video ng berdeng gusali at shed na sumabog, naglipara ng debris. Sabi ng mga otoridad ng Venezuela, lumahok sila sa joint operations noong unang bahagi ng 2026 kung saan nagsagawa ang Amerika ng night mission at inaresto si Pangulong Nicolas Maduro. Inakusahan siyang nakipagsabwatan sa grupo. Nakakulong siya ngayon sa New York at kasalukuyang may pre-trial na pagdinig. Sumisigaw sila, ibabayan. 200 empleyado ng Kennedy Center sa Washington ang nagsimulang alisin ang pangalan ni Pangulong Trump sa kilalang institusyong pangkultura. Nanghako si Pangulong Trump na ayusin at papalitan ng pangalan ng center na binuksan noong 1971 bilang alaala kay Pangulong John F. Kennedy matapos siyang paslangin noong 1963. Nagpasya ang federal na hukom na hindi pwedeng palitan ang pangalan kung walang batas ng Kongreso. Ang Kongreso ng Estados Unidos, sila lang ang tanghing grupo na maaring magbago ng pangalan. Hindi ito dumaan sa Kongreso. Labag ito sa batas. Naitayo na ang scaffolding para sa mga pagbabago bago ang deadline ng Biyernes. Ngunit humiling ang Kennedy Center sa hukom na i-extend ito hanggang Sabado dahil sa mga thunderstorm sa lugar. 10,000 taga-suporta ng LGBTQ+ ang lumabas sa mga kalsada ng kabisera ng Romania at Bulgaria nitong Sabado para sa kanilang taunang Pride Parade. Ito ay sa gitna ng tumitinding pagtutol mula sa mga konserbatibong grupo sa bansang Orthodox Kristiyano. Ang Romania ay kabilang sa 3 huling bansa sa EU na hindi kinikilala ang mga di-kasal na magkapareha at mga magkaparehang pareho ang kasarian. Samantala, nagsimula ng kilalanin ng Poland ang mga kasal mula ibang bansa. Nagpatibay ang Warsaw ng batas sa civil partnerships. Panahon na naniniwala kami at iyan ang dahilan kung bakit kami lumalabas ngayon sa kalsada sa Bucharest Pride upang igiit ang legalisasyon ng civil partnerships. Lalabas kami ngayon sa kalsada sa... Nagmartsa ang mga tao sa Bucharest, Romania at Sofia, Bulgaria. May dalang makukulay na bandila
bumubusina ng 7 at nananawagan ng pagkakapantay-pantay. May ilang Republican na gobernador na pinapalitan ng pangalan ng Pride Month ng konserbatibong pangalan. At ngayon, narating na natin ang tuktok. Matapos ang pananaksak sa Belfast na nabanggit sa simula, muling naging sentro ng usapan ang patakaran sa imigrasyon. Noon nakaraang linggo, may protesta laban sa imigrasyon. Ngayon naman, may kontra-rally na sumusuporta sa mga migrante. Kasama natin na yung gabi sa debat sa Belfast, sina Jamie Bryson, ang Unionist Voice Policy Studies sa London, at independenteng mamamahayag na si Rebecca Gregg. Kasama natin ngayon sa studio si Owen Alterman, Senior Correspondent ng I24 News English. Magandang gabi. Bago ang debate, alamin muna natin ang ilang background. Belfast ang bagong sentro ng tensyon sa isyu ng imigrasyon sa Britanya. Ang insidente ng pananaksak at pag-aresto sa Sudanese dahil sa tangkang pagpatay ay nauwi sa ilang gabing kaguluhan laban sa imigrasyon. Target ang bahay, sasakyan at negosyo ng mga minorya at migrante. Inatake rin ang mga pulis at napilitang lumikas sa mga pamilya. Hindi lang ito kwento ng Belfast. Kumalat na ang karahasan sa mas malawak na usapan sa UK tungkol sa hangganan, asylum, krimen at papel ng far-right online. Sa mga lungsod tulad ng Glasgow, Liverpool at Brighton, nagharap ang mga protestang kontra-imigrasyon at mga demonstrador na kontra-rasismo na nagpapakita kung paanong ang lokal na galip ay nagiging pambansang komprontasyon. Para sa mga kritiko ng gobyerno, ang kaguluhan ay sumasalamin sa mga pagkukulang sa kontrol ng imigrasyon at tiwala ng publiko. Para naman sa iba, ito ay babala na ang mga hiwa-hiwalay na krimen ay ginagamit bilang sandata upang atakihin ang buong mga komunidad. At sa Belfast, isang lungsod na may sarili nitong mahabang kasaysayan ng pagkakabaha-bahagi, ang kinatatakutan na yon ay na ang imigrasyon ang pinakabagong ugat ng pagkakahati. Tanong, ang nabigong patakaran sa imigrasyon ba ang sanhi ng mga kamakailang nakaguluhan? Ngayon ay magsisimula na ang debat. Maligayang pagdating sa mga panauhin. Unang tanong, bawat isa ay may 30 segundo para sumagot, susunod sa tamang ayos. Unang sasagot si Jamie. Pero ang tanong, konektado ba ang mga kaguluhan sa pinakabagong pananaksak o bahagi ito ng mas malalim na alitan sa UK tungkol sa patakaran sa imigrasyon? Jamie, ikaw na. So tingin ko, ang sagot ko sa pareho. Maaring pareho ito ng sabay. Sa tingin ko, ang pananaksak ang nagpasimula ng galit ng mga kilos na linggo. Pero matagal nang lumalalim ang mga alalahanin at issue tungkol sa imigrasyon at ang epekto nito sa komunidad sa buong United Kingdom sa loob ng mahabang panahon. Kaya sa tingin ko, totoo na matagal na itong namumuo, pero ang insidente ng pananaksak ang talagang nagpasiklab dito. Sige Rebecca, ikaw naman, anong masasabi mo? Sang-ayon ako, kailangan talaga ng dahilan o mitsa. Malinaw na ito ang naging mitsa, pero hindi ito magiging mitsa kung hindi ito ganoong kalaking issue. At malinaw naman, alam mo, kahit na nakikita natin ang kaguluhan sa Belfast, malinaw na nakikita rin natin ang mga ganitong eksena hindi lang sa UK, kundi pati na rin sa ibang lugar. At malinaw naman ang patakaran sa imigrasyon maging sa US, sa UK, Northern Ireland at sa buong mundo, nakikita natin ang malaking pagbabago habang talagang ipinapahayag ng mga tao ang kanilang nararamdaman. Sa palagay ko, iniisip nilang may karapatan silang gawin yun dahil sa mga nangyari. Kung paano mo nariyan si Trump. Tapos na ang 30 segundo, Rebecca, pero may isa ka pang pagkakataon. Ngayon, si Owen Alterman naman para sa pagsusuri. Kaugnay ito sa mas malawak na issue, Emily. Ganyan ang itsura nito mula sa malayo. Kaugnay ito sa mas malawak na issue. Maaring may kinalaman din ito sa natatanging politika ng Hilagang Irlanda. At alam natin mula sa ating karanasan dito sa Israel, at sa palagay ko ay natututuhan na rin natin mula sa karanasan sa Estados Unidos na kapag isinara mo ang mga hangganan, mas nagiging madali ang paglutas ng problema pagdating sa mga taong nasa loob na. Sige, kaya ngayon, mas malawak ang pagkakataon natin ng walang tagdang oras na sagot. Pero ang tanong, ito ba ay isang lehitimong pampublikong talakayan o paraan lang ito ng pananakot sa mga minoryang komunidad? Nakikita natin ang sunod-sunod na ganitong pangyayari sa buong mundo. Gusto mo bang ikaw muna, Jamie, sa tanong na ito? Hindi, so tingin ko ang mapayapang protesta ay laging paraan ng pagpapahayag ng opinyon sa mga isyung pampubliko. At malinaw na ito ay isang bagay na may malaking interes ng publiko. Nakakaapekto ito sa mga komunidad sa buong United Kingdom.
Sa katunayan, apektado na rin ang buong kanlurang mundo. Amerika, Europa, maraming lugar ang naapektuhan nito. Kaya, syempre, ganap na lehitimo para sa mga tao na makilahok sa mapayapang protesta. Syempre, kapag hindi na nakokontrol ang mga bagay at nauwi na sa karahasan, malinaw na ibang usapan na yon. Pero hindi ko iniisip na dapat nating ipahiwatig na ang mga tao ay dapat pigilan sa pakikilahok sa mapayapang protesta dahil lang sa ang ilang iilan ay dinadala ito sa ibang antas. Dahil kung lalo nating sinusubukang supilin at pigilan ang mga isyung ito at hindi natin ito pinag-uusapan, mas lalo lang lumalala ang sitwasyon at mas nararamdaman ng mga tao na sila ay hindi nabibigyan ng boses. Mas lalo silang hindi naririnig at hindi pinakikinggan at lalo lang itong pinapalala ang galit na nakita nating sumiklab nitong nakaraang linggo. Rebecca, ano ang masasabi mo tungkol sa tanong na ito? Para sa akin, ang protesta ay mahalagang bahagi ng demokrasya. At malinaw naman, sa kahit anong bansa na ipinagmamalaki ang sarili bilang isang demokrasya, malinaw na ang protesta, mapayapang protesta, ay bahagi niyon. Sa tingin ko, ang problema talaga ay lumalabas kapag, alam mo, ang mapayapang protesta ay nagiging isang uri ng personal na rasistang pag-atake. At malinaw na nakita rin natin ang mga kontra-protesta ngayon, alam mo, tungkol sa laban sa rasismo. Pero para sa akin, mahirap talagang iguhit ang linyang yon dahil pwedeng karamihan ay mapayapang protesta. Pero syempre, palaging may mga individual na gagawa ng racist na atake. At syempre, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong itigil ang protesta. Pero sa tingin ko, oo, pagdating sa pagpapatupad ng batas, kailangan talagang mas marami pang gawin sa aspetong yon. Pero ang mismong protesta, sa tingin ko, alam mo, yon ay lehitimo. Ibig kong sabihin, gusto ng mga tao na maipahayag ang kanilang mga hinaing. At kung sasabihin mo sa mga tao na hindi sila pwedeng magprotesta, alam mo, gaano mo nga ba talaga masasabi na isang demokrasa kayo? Oo, at syempre, at pagkatapos, naiipon lang ang mga damdamin sa loob dahil walang kakayahang maipahayag ang sarili. At ikaw, anong masasabi mo? Alam ko na napunta ka rin sa Hilagang Irlanda. Oo, wala akong gaanong karanasan gaya ng mga bisita natin, Emily, pero nandun ako nung Taginit. Nakakalungkot makita, napakakomplikadong lugar. Lalo lang nitong pinapahirap lutasin ang mga isyung ito. Pero wag mong kalimutan kung ano ang tila mula sa labas na pinaka-epektibong paraan ng protesta, Emily, at iyon ay ang pagboto, ang protest vote at hindi lang pagboto, kundi pati pagsasabi sa mga nag-i-interview kung paano mo balak bumoto. Malinaw na ipinatito ng publiko ng Britanya ang suporta sa Reform Party ni Nigel Farage na inaasang mananalo sa eleksyon dahil sa magandang performance sa mga nadaang lokal na eleksyon sa UK. Kahit maliit ang pag-angat ng Restore Britain Party ni Tommy Robinson, na-interview ko siya nung bumisita siya sa Israel noong nakaraang taglagas. Malinaw at malakas na narinig ang tinig ng publiko ng Britanya. Tumutugon ang gobyerno ni Keir Starmer, pero sigurado ako mas magiging ambisyoso pa ang mga polisiya nila sa imigrasyon sa hinaharap. Kung babalikan ko ang sinabi ko, batay sa karanasan sa Israel at Estados Unidos, dapat magpokus sa pagsasara ng hangganan kaysa sa mahirap ipatupad na desisyon para sa mga taong naroon na. Kapag isinarang hangganan, nagbibigay ito ng kumpiyansa sa publiko na kontrol ng problema at papunta na itong maresolba. Naintindihan ko, ang Belfast, alam naman natin, ay hindi na bago pagdating sa kontrobersya at pagkakabaha-bahagi at mahaba na ang kasaysayan nito sa rehiyon. Pero ito ba ay bagong anyo lang ng parehong uri ng pagkakabaha-bahagi at galit na lumalabas na yon sa anyo ng imigrasyon? Diami? Sasali kami sa kahit anong usapan. Napakagalang na talakayan. Hindi, ito ay isang bagong issue na tumatawid sa mga tradisyonal na pagkakaiba sa Hilagang Irlanda. Dahil may mga tao mula sa tradisyong unionista at nasyonalista na dati magkaaway na alam mo ay may magkakaparehong pananaw tungkol sa issue ito. Kaya hindi, ito ay isang bagong bagay at sa tingin ko ito ay isang bagong bagay na may epekto sa buong mundo. At tingnan mo, kapag may mga komunidad ka, lalo na yung mga komunidad ng mga manggagawa o yung mga komunidad na nasa laylayan ng lipunan, na ang kanilang pagkakakilanlan at buhay ay umiikot sa mga tradisyong panlipunan, pagkakaisa at henerasyon ng pamilya. Iyon ang bumubuo sa kanila. Hindi ito katulad ng mga tao sa gitna at mataas na uri ng lipunan na basta-basta na lang. Alam mo, madaling makalipat kung saan may magandang trabaho. Ang komunidad nila ang lahat para sa kanila. At ang nakikita nila ay ang buong muka, pagkakakilanlan, at mga pagpapahalaga ng kanilang komunidad.
Binabago at nababago ito dahil sa ipinataw na pulisya ng mga elitang politikal. Na ibig ko sabihin, hindi naman nila kailangang maranasan ang mga pagputol ng ulo sa kanilang mga kalsada, hindi rin sila nilalagyan ng mga asylum hotel sa kanilang magaganda at tahimik na middle class na mga subdivision. At sa halip, ang mga manggagawa at mga komunidad na kapos sa buhay ang kailangang humarap sa mga epekto ng lahat ng ito, gaya ng nakita natin ng malinaw na malinaw, mahigit 1 linggo lang ang nakalipas sa Hilagang Irlanda. Rebecca, ano ang iyong opinion? Sakayin talaga ako sa marami sa mga sinasabi mo. Sa tingin ko, alam mo, isa sa mga pangunahing issue at gusto kong ilahad ang mas malawak na pandaigdigang issue. Dahil naniniwala akong talagang mahalaga ito. Dahil kahit na malinaw na ang focus ay nasa Belfast ngayon, nakita na rin natin ang parehong mga issue, gaya ng sinabi ko, sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit na, alam mo, kung iisipin natin ang Tel Aviv, noong nagpoprotesta ang mga tao laban sa mga taong galing Sudan at Eritrea, malinaw na isa sa mga pangunahing issue ay yon. Sa totoo lang, ang mga komunidad ng manggagawang Israeli, ang masasabi ko, nagdurusa. Siyempre, hindi lahat ay ganoon ang nararamdaman. At sa totoo lang, marami ring tao ang tumanggap ng mga refugee. Pero sa tingin ko, madalas may ganitong pakiramdam na, alam mo yon, minsan ang mga nasa gitnang ure ay nakaupo ng komportable at malayo sa mga lugar kung saan talaga nangyayari ang mga kaguluhan. Sa tingin ko, kailangan nating mag-ingat dito dahil may malinaw na lehitimong hinaing ang mga tao. Sa tingin ko, isa sa mga issue ay ang pagtuon ng mga tao sa mga dayuhan o bagong dating. Bahagi na ito ng kasaysayan ng tao, palaging may paggalaw ng tao. Laging naghahalap ng mas ligtas at magandang buhay ang mga tao sa ibang lugar. Pero ano ang nangyayari sa mga sinasamahan nila? Kadalasan, kapwa rin nilang manggagawang nahihirapan ang mga ito. Kaya sa isang banda, parang hindi maiiwasan ang ilang uri ng alitan sa kasamaang palad. Nakita na natin yan sa mundo at kasaysayan. Magandang punto niya, Owen. May gusto ka bang idagdag? Tingnan mo, malinaw na may global na aspeto rito. Tama si Rebecca. Sa Israel, nais ng alkalde ng Eilat na isakay sa bus ang mga Eritrean na migrante at dalhin sila sa mga marangyan lugar ng Tel Aviv para ipakita ang kanyang punto. Maraming Eritrean at Sudanese ang nagtipon sa isang lugar sa Tel Aviv, malapit sa Central Bus Station at hindi pantay ang distribusyon. Pero mula sa labas, mukhang may mga particular na elemento dito na may kaugnayan sa Northern Ireland. Tingnan mo, maraming ulat sa media ang nakatuon sa mga haka-haka o higit pa sa haka-haka. Maaring sangkot ang mga loyalistang milisya, mga protestanteng milisya sa Northern Ireland sa pag-uudyok ng protesta at kaguluhan. Nanood lang sa gilid kahit pwede namang makialam at pumigil. Ginagawa nila ito para ipakita sa mga autoridad na may impluwensya pa rin sila at mas kinikilala sila ng pulisya ngayon. At ipinapakita nito kung paano nakaapekto ang mga particular na kalagayan sa Hilagang Irlanda sa pangyayaring ito. Kasama rin dito ang usapan sa British media tungkol sa common travel area ng Irlanda at UK na mahigit 1 siglo ng mahalaga sa buhay doon. Emily, isa itong mahalagang dahilan ng kapayapaan sa Hilagang Irlanda at maring magdulot ng muling digmaan. Kahit sa labas na pananaw, kung ibabalik ang hangganan, may paratang na ang umatake ay nakalusot sa hangganan, lumapag sa Dublin mula Paris, tapos pumunta sa Hilagang Irlanda. Kaya sinisisi ang common travel area. Para sa akin, pumasok na ang pamahalaang Breton at sinabi na wala tayong magagawa rito at hindi basta mababago. Kailangan na lang maghanap ng ibang solusyon sa pulisya. Emily, habang nililimitahan mo ang mga pulisiyang solusyon, lalo mo lang pinapalalang debat. Sa tingin ko, bahagi ito ng nakikita natin sa Britanya. Anong epekto sa politika ang inaasahan mo, Jamie? Marami nang gumabatikos kay Punong Ministro Keir Starmer at may panawagan na magbitiw siya. Ito ba ay isang bagay na maaring sumabog sa larangan ng politika at maging mas malaking issue pa kaysa sa mismong imigrasyon? Sa tingin ko mahirap ang naging panahon ni Punong Ministro Starmer sa panunungkulan. Madalas siyang may ganitong issue at mahina ang pulisya niya sa imigrasyon. Sa madaling salita, tinawag niya ang lahat, pati na ang mga mapayapang nagpoprotesta bilang mga rasista. Maraming tao sa United Kingdom ang naniniwalang mas inuuna niya ang banyagang ideolohiya kaysa sa kapakanan ng mga Briton. Nahihiya siya sa sariling bansa, kaya marami ang may matinding sama ng loob sa punong ministro. Ang issue sa common travel area ay nagdulot ng mahirap na sitwasyon sa Northern Ireland dahil sa sariling mga paraan nito. O ang kasunduang pinasok ng gobyerno ng UK sa European Union
kung saan ang Northern Ireland ay may bukas na hangganan sa EU sa pamamagitan ng Irish Republic. Madaling makapasok sa UK ang mga may kalayaan sa paggalaw sa EU sa pamamagitan ng Northern Ireland bilang likurang daan. Isa sa mga napadesisyonan ng Briton sa paggalis nila sa EU ay tapusin ang kalayaan sa paggalaw. Gayunpaman, hindi pa rin nakinabang ang mga Briton sa Northern Ireland dahil maari pa rin silang makaranas ng parehong epekto. Sa paglipat ng mga tao mula Irish Republic papuntang UK gaya ng nakita natin, ang individual na sangkot sa marahas na gawain noong nakaraang linggo ay ngayon kinasuhan. Kaya kailangan ng pulisya para sa mga isyong ito at dapat manatiling matatag ang pamahalaan ng United Kingdom sa pagprotekta at pagbibigay prioridad sa kanilang mamamayan at hangganan. At hindi dapat ikahiya ng mga tao kung sasabihin ng kahit anong pamahalaan na ang pamunahing layunin nila ay protektahan ang kanilang sariling mga mamamayan, ang kanilang sariling dignidad bilang isang bansa bago pa man gumawa ng iba pang bagay. At sa tingin ko, madalas baliktad ang ginagawa ng pamahalaan ng Britanya. Mas inuuna nila ang banyagang ideolohiya o pamahalaan kaysa sa kapakanan ng sariling mamamayan at dignidad ng bansa. At ikaw, Rebecca, nakatira ka sa UK. Alam mo, ibig kong sabihin, nandoon lang ako ilang linggo na ang nakalipas. Talagang marami talagang usapin at pagdududa tungkol sa punong ministro. Talaga bang mapupunta ito sa kanya at posible mas lalong magpabigat ng sitwasyon laban sa kanya? Mahirap isipin na magiging mas hindi pa siya popular kaysa ngayon. Sa tingin ko, posible pa bang lumala pa ang sitwasyon niya? At sa tingin ko, isa sa mga pangunahing issue ay, alam mo, pagdating sa imigrasyon, ito ay talagang malaking usapin at mahalagang pulisya. Ibig kong sabihin, malinaw na hindi lang ito tungkol sa mga henerasyon. Kailangan din nating tingnan ang Brexit. Malinaw naman, hindi pa natin ito nababanggit ng direkta, pero isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nangyari ang Brexit ay dahil sa, alam mo, ibalik ang kontrol. Ano nga ba ang ibig sabihin nun? Kasama rito ang pagbawi ng kontrol sa ating mga hangganan na isang malaking paulit-ulit na tema. Gayunpaman, ang masasabi ko rin ay na, alam mo, mula sa kabilang panig, sa tingin ko, madalas iniisip ng mga tao na, alam mo, mga imigrante o migrante o mga refugee o kung sino man, alam mo, madalas sisihin ang mga bagong dating kahit wala namang dahilan. Tingnan mo rin ang mas malalaking sistemang umiiral sa mundo na talagang nagpapahirap sa mga tao. Kung yan ay tungkol sa gastusin sa pamumuhay o krisis sa ekonomiya. At madali, alam mo, na ibunton ang sisi sa taong dumarating kaysa sa isang mas malabo o hindi tiyak na bagay tulad ng pandagdigang supply chain na mas mahirap maunawaan at mas mahirap ding solusyonan. Oo, at syempre, alam din natin ang naging epekto ng pagpatay sa Inglaterra na nagdudulot din ng maraming tensyon. Pero sa tingin mo, Owen, bilang Amerikano, anong papel ng US dito? Alam nating parehong critical sina Vance at Elon Musk at malinaw magpahayag ng saloobin tungkol sa imigrasyon sa ibang bansa, kahit si Vance ay isang isolationist. Tingnan mo, si Elon Musk ay may $1 trillion para ipahayag ang opinyon niya at ginagamit niya ito. Nakita na natin ito, bahagi ito ng debate at diskurso, hindi lang tungkol kay Elon Musk, kundi pati na rin sa demand sa kanyang pananaw sa UK. Tingnan mo, may darating na pagbabago sa sistema ng imigrasyon sa Britanya, handa ka man o hindi. Hindi balanse ang mga numero at malakas ang opinyon ng publiko. Mataas ang prioridad ng isyung ito sa publiko. Ang dalawang partidong sistema sa Britanya ay parang nawala na ng laman, kaya tila hindi na may iwasan na magkakaroon ng talagang malaking pagbabago. Muli, ito man ay tungkol sa Common Travel Area or pag-alis sa European Court of Human Rights, naging paksa na ito ng diskusyon. Maaring magkaroon ito ng malawak na epekto lang pa sa usapin ng imigrasyon, pero maari pa rin itong pasiyahan dahil mas mapapadali nitong isara ng Britanya ang mga hangganan nito. Tulad ng sabi ni Rebecca, hindi tinutugunan ang totoong dahilan ng imigrasyon, kundi pinipigilan lang pisikal ang mga imigrante na posibleng magdulot ng malaking epekto. Mas matindi pa kung isasama ang mga posisyon ng dulungkanan sa Britanya na gustong ipa-deport lahat tulad ng nakita natin sa Estados Unidos. Emily, kung titingnan natin, napakahirap at hindi makatotohanan yon at malaki ang pwedeng idulot itong negatibo reaksyon mula sa publiko. Publiko sa Britanya ang mag-aayos nito. At alam ng mga politikong Briton mula sa lahat ng partido na kailangan na ng aksyon, kung hindi mula sa kanila, ay mula sa taong magpapaalis sa kanila. At dahil dyan, alam mo, tulad ng nabanggit mo, kung ano ang nangyayari sa lahat ng ICE raids at sa lahat ng pagkakahati-hati sa loob ng Estados Unidos,
Pag-usapan natin ang tungkol sa pagpupulis. Paano mahahawakan ng pulisya ang ganitong sitwasyon? Sapat ba ang presensya nila? May pressure bang sobrang higpit na baka magdulot ng mas maraming karahasan at lumala pa ang sitwasyon? May solusyon ba mula sa pananaw ng pulisya na walang mas maraming taong masasaktan? Na walang mas maraming taong masasaktan? Janie, ikaw muna. Sa tingin ko, dapat mag-ingat ang mga pulis sa pagharap sa mga mapayapang nagpoprotesta. Dapat nilang bigyang daan ang mga mapayapang protesta, pero may tungkulin pa rin sila kung nauwi ito sa karahasan. Iyon ang isang bagay, pero pagdating sa mahigpit na pulisya sa imigrasyon at pagpapalis ng mga iligal na imigrante at pagdating sa pagpapakita sa mga tao na magiging matatag ang gobyerno sa pagpapatupad ng batas at pagkakaroon ng matibay at mahigpit na pulisya sa imigrasyon, malinaw na ito ay isang bagay na maaaring makatulong para mabawasan ang tensyon at makita ng mga tao iyon. Tingnan ninyo, seryoso ang gobyerno at may ginagawa na tungkol dito. Pero alam mo, hindi ko iniisip na ang solusyon ng pulisya para sa lahat ng ito ang siyang tunay na layunin sa huli. Dapat magkaroon ng pulisya at pampulitikang solusyon na may kasamang political will para harapin ito. Sige, maraming salamat sa inyong lahat sa napaka-interesanteng debat na ito. Sa kasama ang palad, ubos na ang oras natin pero marami akong natutunan. Kaya salamat sa inyong lahat. Jamie Bryson, Rebecca Gregg at Anjay 24 News, English Senior Correspondent Owen Alterman. Huwag kayong umalis, babalik kami agad. Welcome back sa Global Eye. Ako si Emily France. Narito ang maiinit na balita sa mundo. Nagbanggaan ang magkalabang grupong pampulitika sa rally sa Democratic Republic of Congo laban sa panukalang batas na magpapahintulot sa Pangulo na manatili sa kapangyarihan lampas sa limitasyong 2 termino. Sa isa sa mga tuloy-tuloy na pambansang protesta, nagtungo ang Coalition C64 sa parlamento at nagkaroon ng sagupaan laban sa mga pro-government na aktivista. Kaya gumamit ng tear gas ang pulisya para paghiwalayin sila. Lingon ka? Hindi kami magpapadala sa takot o pananakot. Magmamartsa kami. Nandun kami sa tabi ng gusaling iyon. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng galawin ng Pangulo ang konstitusyon. Nangyari ang mga sagupaan habang kinakaharap ng bansa ang maraming crisis, kabilang na ang pinakabagong pagputok ng Ebola at ang paglala ng dekada ng labanan laban sa mga rebelde ng M23 na sinusuportahan ng Rwanda. Kamakailan, sinabi ng 62 anyos na Pangulo na handa siyang muling pamunuan ang magulong bansa para sa ikatong termino kung nanaisin ng mga tao. At matapos ang isang referendum tungkol sa pagbabago ng konstitusyon noong Sabado, dinala ang labi ni Prinsesa Ha ng Thailand sa Grand Palace 1 araw matapos ipahayag ang kanyang pagkamatay. Ang panganay na anak na babae ng hari ng Thailand ay nakakoma simula Desyembre 2022 matapos mawala ng malay dahil sa kondisyon sa puso, ayon sa mga doktor. Ayon sa palasyo, pumanaw siya noong Huwebes matapos lumala ang kalagayan dahil sa impeksyon, colitis, mababang presyon ng dugo, arrhythmia at problema sa pamumuo ng dugo. Magkakaroon siya ng royal na libing sa palasyo at inaasahang magdedeklara ang pamahalaan ng Thailand ng pambansang pagluluksa. Si Elon Musk, ang pangalawang pinakamayamang tao sa mundo, ay patuloy na umaangat. Nakalikom ang SpaceX ng record na $75 bilyon sa kanilang unang stock offering sa Nasdaq noong Huwebes. Pagsapit ng pagtatapos ng kalakalan noong Biyernes, tumaas ng halos 20% ang stock sa $161 bawat bahagi na nagkakahalaga sa kumpanya ng 2.1 trilyon. Dahil si Musk ang may hawak ng karamihan sa shares na nagkakahalaga ng halos $866 bilyong, kabilang ang Tesla at iba pa niyang ari-arian, lumalampas na sa $1 trilyong ang kabuuang yaman niya ngayon. Nang tuluyang mangyari ito at magsimula ang stock trading noong Biyernes. 1 trilyon! Nakakatawa at kakaibang salita. Kailangan nating gumawa ng bagong salita para sa bawat serong dinadagdag. Mahusay si Elon Musk bilang unang trilyonaryo sa mundo.
Habang ang estilo ni Elon Musk na walang preno ay hinahangaan ng ilan bilang bahagi ng kanyang karisma, inakusahan siya ng mga kritiko na parang oligarko sa paggamit ng kapangyarihan na nadudulot ng pag-aalala sa pamamalakad ng kanyang mga kumpanya at lalo niyang nagiging makiling na pakikialam sa politika. Handa na nga ba ang SpaceX na magtagumpay sa matagalang panahon? Yan pa rin ang tanong. Hindi ito tulad ng baseball, basketball, football at iba pang paboritong libangan ng Amerika. Sa halip, ang kauna-unahang professional na palakasan na ginanap at ginaganap sa White House ay ang Ultimate Fighting Championship. 404,000 lang ang dadalo sa South Lawn. Pasensya na, imbitasyon lang ito. Gayunpaman, abot sa 85,000 ang magtitipon sa kalapit na fan zone. Nagkataon na tumapat ang engrandeng mixed martial arts na palabas sa ika-80 kaarawan na yon ni Pangulong Trump. Araw ng watawat na yon, madalas tawagin ng Pangulo ang UFC na pinakadakilang palabas sa mundo. Ang laban ng UFC ay kabilang sa ilang tampok na kaganapan para sa ika-250 kaarawan ng Amerika, kabilang ang isang IndyCar race sa National Mall na gaganapin malapit sa ika-4 ng Hulyo. At ngayon, bigyan natin ng pansin ang ilan sa mga pangunahing balita mula sa iba't ibang panig ng mundo na maaaring hindi mo napansin ngayong linggo. Sa usapin kay Pangulong Trump, humaharap sa tumitinding pagtutol sa Albania ang isang luxury resort na konektado kay Jared Kushner. Dahil ayon sa mga nagpoprotesta, isinusuko ang protektadong lupa at pampublikong access para sa pribadong negosyo. Kasama natin ngayon ng live mula sa Tirana, Albania, si Olsi Olsinica, ang CEO ng Eco Albania. Maraming salamat sa impagdalo. Salamat sa imbitasyon. Siyempre, pakinggan mo, ito ay malaking balita. Isang $1.6 bilyong na luxury resort ang itatayo sa gitna ng ekolohikal na paraiso. Ipaliwanag kung bakit nababahala ang inyong organisasyon at ano ang epekto nito sa likas na tirahan. Sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa Ecovilla. Sa tingin ko, lahat ng sektor ng lipunang sibil para sa kapaligiran ay kasali rito. Kumbaga, magkakasama kami sa parehong laban para dito. Dahil ang lugar na tinutukoy natin ay isa sa mga huling malinis na river delta at estuaryo sa sabihin na nating buong Mediterranean Basin. At ang lugar na ito, mayroong buhay na pagkakaisa ng lahat ng kategorya ng mga protektadong lugar, kahit na ito ay itinuturing na Category 5 na isang protected landscape, pero nadalaman ito ng maraming ibatang halaga at biodiversity. Para malaman ninyo, sa gitna ng lugar na ito, dumadaloy ang unang Wild River National Park ng Europa, ang Ilog Vjosa. At syempre, ang lugar ay tahanan ng maraming simboliko at bihirang species, lalo na ng mga ibon, pati na rin ng mga mammal gaya ng flamingo, Dalmatian pelican, long-browed sea turtle, at Mediterranean monk seal. Kaya alam mo, sa sinabi mo, tulad ng sinasabi mo, isa ito sa mga huli, ibig kong sabihin, hinaharap natin ang isang pandaigdigang krisis sa pagitan ng global warming at halos natutuyo na ang mundo. Ano ang magiging mga epekto nito? Hindi man nito tuluyang sisirain ang tirahan at mawala ang lahat ng hayop. Pero, ano nga ba ito? Ano ang magiging epekto nito sa kabuuan tulad ng sinabi mo sa pagkakaisa at pagsasama-sama at ang pagsasanib, alam mo, ng pagkakaroon ng mga lugar na ganito sa mundo? Sa totoo lang, ito na ang mga huling sabihin na natin kanlungan para sa biodiversity at mga hayop sa buong mundo. Alam mo, at hindi na rin ganun karami ang natitirang kalikasan natin. Sa kasamang pala, dahil ang lipunan ay laging sabik sa mabilis na pag-unlad. Gaya ng mga resort para sa turista, mga real estate, at syempre pati na rin ang industrialisasyon. Kaunti na lang ang natitirang bahagi ng kalikasan na may biodiversity at mahahalagang halaga ng pang-ang-alaga. Ito lang ang normal na paraan para mapanatili ang kalikasan mismo. O in situ, ito ang mga protektadong lugar. At kaya sila umiiral dahil ang mga ito ay hindi lang basta-basta atin o hindi talaga atin. Dahil ito ay para sa susunod na henerasyon. At ito ang sa tingin ko, tanging mga lugar kung saan na ipapamalas ng kalikasan ang sarili nito at makakasuporta kahit sa sangkatauhan. Oo, pero pag-usapan natin ang posibleng benepisyo. Ang Albania ay maliit na bansa gaya ng alam natin. Kaya ba magdudulot ng maganda sa ekonomiya, trabaho at iba pa ang ganitong pag-unlad at pamumuhunan?
May positibong epekto ba ito? Sa totoo lang, gusto ko lang linawin mula pa sa simula na siyempre kami sa Ecoben ay hindi naman talaga tutol sa anumang uri ng pag-unlad. At ganon din ang ibang mga kasamahan ko sa palagay ko. Pero pagdating sa ganitong uri ng mga pag-unlad na nakikita o inaakalang mangyayari sa loob ng mga protektadong lugar, doon na nagkakaroon ng issue. Siyempre, alam mo, kailangan talagang may malinaw na hangganan sa pagitan ng mga bagay na dapat nating pangalagaan at ng mga bagay na maipapamana natin sa susunod na henerasyon. Para mabigyan kayo ng mahalagang impormasyon, 5 ng teritoryo ng Albania ay protektadong lugar. Kaya, ang natitirang 80% ay nananahulugan na bukas ito para sa anumang uri ng pag-unlad, syempre, na may paggalang sa kalikasan. Sabihin na nating batas pangkalikasan. At syempre, mga katangian ng kapaligiran. Kaya, sa madaling salita, at ang aking punto ay hindi kami laban sa uri ng pag-unlad, kundi laban kami sa lugar kung saan planong gawin ang pag-unlad. Mayroon bang lugar o baka mas maliit na sukat na maaring gawin ng responsabale nang hindi masyadong naaapektuhan ang tirahan? Syempre, ito ay usapin ng napakaingat na urban planning. Kung paano, saan at kailan. Alam mo, kung saan ilalagay ang ganitong malalaking, sabihin na nating mga proyektong panturismo at infrastruktura. Dahil sa kahit anong lugar, siguradong magkakaroon sila ng tiyak na epekto sa kalikasan. Sa aming pagkaunawa, hindi po talaga kami kailanman tinanong na magbigay o mag-alok ng alternatibo. Dahil ang prosesong yan ay talagang itinago mula sa publiko. Hanggang sa nagsimula ang mga protesta sa lugar mismo at pagkatapos ay lumipat ito sa Tirana. Sigurado ako may mga lugar sa Albania kung saan pwedeng isagawa ang mga ganitong proyekto. Mga 80% ng bansa ay talagang bukas para sa mga ganitong proyekto. Salamat, Olsenica. Talagang pinahahalagahan ko ito. Salamat. Ngayon, sa Kenya naman, nagagalit ang mga tao sa planong suportado ng US na i-quarantine doon ang mga Amerikanong pasyente ng Ebola kahit walang outbreak sa Kenya. Nagguma ang kontrobersiya ng protesta at akusasyong pinipilit ang Kenya na akuin ang panganib sa kalusugan na hindi tatanggapin ng Washington sa sarili nitong bansa. Makakasama natin ngayon mula Nairobi si Mamamahayag Ruhub Almendore. Salamat sa pagdalo at pagbabahagi ng dagdag na impormasyon sa balitang ito. Salamat, Emily. Sa kasalukuyan, kalmado, ngunit may tensyon ang atmosfera sa Kenya. Wala pang bagong demonstrasyon sa nayon, ngunit inaasahan ito sa mga susunod na araw. Kaya hindi na kinailangang makialam ng pulisya dahil sa kasamaang palad, 3 tao ang namatay sa mga protesta. Pero hindi pa tapos ang lahat dahil tuloy pa rin ang pagpapatayo ng Ebola Center kahit may utos ng korte laban dito. Kaya naman siguradong hindi pa nawawala ang tensyon. Ano ang ikaw ay isang mamamahayag? Kaya alam kong kaya mong tingnan ng mas malapitan ang lahat ng aspeto ng kwento. Ano nga ba ang ugat ng mga protesta noon pa lang? Unang dahilan, natatakot ang mga tao na baka dumating ang Ebola sa Kenya na hindi naman kakaibang isipin. Dahil ang Kenya, sa loob ng 17 pagputok ng Ebola nitong mga nakaraang dekada, ay wala ni isang kaso ng Ebola. Kaya natatakot ang mga tao kapag may dinadalang mga taong posibleng nahawa na baka kumalat ang virus sa bansang ito. At pangalawa, hindi naging masyadong malinaw ang gobyerno sa kanilang proseso. Bigla na lang, andyan na ang mga Amerikano na may 13 punto, walang $1,000,000 para magtayo ng pasilidad at hindi na ipaalam sa mga tao. Kaya makikita mo sa maraming Kenya na channel na ang mga reklamo ay tungkol doon, kakulangan ng transparency. Paano ito hinahawakan ng gobyerno? Maayos ba nila pinangangasiwaan ang lahat ng protesta? Sa totoo lang, patuloy pa rin ang kakulangan ng transparency. Ang ginagawa ngayon ng mga awtoridad ay itinatapat ito sa kasalukuyang pulisiya kung saan mayroong 23 iba pang mga sentro na kayang mga siwa sa mga impeksyon. Hindi pa rin sapat yon para sa mga tao. Patuloy silang nagtatanong kung bakit biglang Amerikano at mga taong may impeksyon mula sa ibang bansa.
Sinuspinde nga ng korte sa Kenya ang proyekto, tama? Pero ayon sa ulat, tuloy pa rin ang pandating ng mga tauhan ng US sakay ng eroplano. Issue na rin ba ito ng soberanya bukod sa takot sa kalusugan? Oo, kasi ang korte ay naglabas ng utos na itigil ito, pero hindi sinusunod ang utos na yon. Sinundan ito ng kagawaran ng kalusugan dahil tiningnan nila ang konstitusyon na nagsasabing sa kaso ng mga emerensyang medikal, may karapatan ang mga autoridad na ipagpatuloy ang mga hakbang laban sa panganib sa kalusugan. At yan ang nangyayari ngayon. Pero para sa mga tao, hindi ito maganda dahil nakikita nilang binabalewala ang kanilang mga hukom at tuloy ang konstruksyon sa malayong base ng himpapawid. Kaya wala pang nakakakita ng kahit ano. Makikita mo lang mula sa himpapawid. May ilang satellite images kung saan makikita mo ang 12 puting tolda, pero yun lang. Wala pang nakakakita ng anumang nangyayari sa loob doon. Sige, maraming salamat, Red, sa iyong mga pananaw. Pumunta tayo sa New York, ang lungsod na hindi natutulog, kung saan mabilis na kumalat ang balita ng New York Knicks na nanalo ng unang NBA championship nila sa mahigit 50 taon. Emotional ang tagumpay at tuloy ang selebrasyon, ngunit minsan nauuwi sa karahasan. Heto ang ulat mula kay Michelle Keki ng I24 News English. Matapos ang higit 50 taon ng tagtuyot sa kampyonato, sabik na sabik ang Knicks fans. Sa loob ng maraming henerasyon, nangangarap ang mga tagahanga ng Knicks ng tagumpay sa NBA Championships. Ang huling titulo ng kupunan ay noong 1973 pa. Matapos ang nakakakabang panalo na 100 at 7 laban sa 106 ng Knicks sa Game 4 sa kanilang home court, hinarap ng Knicks ang Spurs sa San Antonio para sa Game 5. Alam mo, nanalo kami! Bagamat kontrolado ng Spurs ang simula, ipinamalas ng Knicks ang tibay nila sa playoffs at sila ang namayagpag sa dulo ng ika-4 na quarter. Bumalot ng asul at kahel ang lungsod ng New York. Isang manlalaro ng koponan ang aksidenteng live stream ng kanilang selebrasyon sa locker room sa social media. Paano mo ito tatapusin? Uy, paano mo tatapusin ang live? Habang maayos ang karamihan sa tagahanga, nauwi sa karahasan ang ilang selebrasyon. Bandang 2:00 ng madaling araw, sinabi ng pulisya na may nagpaputok ng baril malapit sa Times Square. Nakunan sa kamera ang insidente at may school bus ding sinunog. Ayon sa pulisya, may mga naaresto na pero di pa malinaw ilan sa gitna ng kaguluhan. Maraming Knicks fans at taga New York ang nagdiriwang na parang natupad ang kanilang pangarap. Noong Disyembre, ang Israel ang una at ang bansang opisyal na kumilala sa estado ng Somaliland sa Horn of Africa. Sinimula ng Pangulo ng Somaliland ang pagbisita sa Jerusalem na may malaking selebrasyon mula sa magkabilang panig, ayon kay Owen Alterman ng I24 News English. Isang opisyal na pagtanggap ng estado sa nag-iisang bansa kung saan siya maaring tanggapin ng ganito. Naglakad ang Pangulo ng Somaliland sa pulang alpombra papunta sa tirahan ng Pangulo ng Israel sa Jerusalem bilang tanda ng lumalalim na ugnayan ng Somaliland at Israel. Ang magagandang larawan ng mga tao sa Somaliland na kumakaway ng mga bandila ng Israel bilang pagdiriwang ng bagong ugnayang ito ay nagpainit sa aming mga puso, Ginoong Pangulo. Ngayon, kami ay lubos ding natutuwa na makita ang mga bandila ng Somaliland na iwinawagayway dito sa tirahan ng Pangulo at sa buong Jerusalem. Kinilala ng Israel ang Somaliland noong Disyembre ng nakaraang taon bilang unang bansa at hanggang ngayon ay tanging bansa pa lamang na gumawa nito. Sa loob ng 35 taon, ang Somaliland ay naging malaya sa praktika mula sa kabisera nitong si Hargeisa at ang kanilang pamahalaan ang may kontrol sa kanilang teritoryo. May ilang bansa na nagturing sa Somaliland bilang malaya, pero Israel ang opisyal na kumilala dito. Labis ang tuwa ng mga taga-Somaliland. Mula kay Pangulong Abdi Abdirahman Mohamed Abdullahi, pababa. Ang Israel ay naging bahagi ng isang kilusan na matatandaan sa kasaysayan ng diplomasya ng ating bansa. At hindi namin binabalewala ang pagkilos na yon. Layunin ng dalawang bansa na palalimin ang ugnayan sa seguridad, pagmimina at suporta sa pagdaan sa Gulf of Aden. Tinuturing ng mga analista ang ugnayan ng Israel sa Somaliland bilang bahagi ng bagong geopolitical na alyansa kasama ang United Arab Emirates at iba pa.
Pareho naming kinakaharap ang banta ng radikal na ekstremismo. Pareho naming nais ang seguridad at katatagan sa rehiyon at Horn ng Afrika. Pareho naming mahalaga ang pagprotekta sa kalayaan sa karagatan. Dumalaw din si Pangulong Abdullahi sa Yad Vashem Holocaust Memorial, isa pang emosyonal na sandali. Balikan natin ang usapin ng Ebola. Pero bago iyon, pag-usapan muna natin ang halos 3 taon ng COVID-19 at ang mas mapanganib nitong mga mutation na nadulot ng panghinto ng bilyon-bilyong tao sa mundo. Ngunit habang bumabalik tayo sa normal na pamumuhay, nakalimutan na nga ba talaga ng mga lider at ng mga tao? At mangyayara na naman kaya ang isang epidemya? Iyan ang malaking tanong. Kahit laganap ang Ebola sa Africa, pakiramdam natin ay malayo ito dahil ilang libong milya ang pagitan sa atin. Ang mga virus gaya ng tigdas, SARS at hantavirus ay maaring malapit na, lalo na't milyon-milyong tagahanga ang siksikan sa FIFA World Cup stadiums nang walang social distancing. Narito si Mark M. Malfarb, tagapagtatag at CEO ng Diatic International mula New York City. Magandang gabi sa iyo at hapon dyan. Sige, magandang gabi. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ang Diadechek ay isang pandagdigang biotech na kumpanya na nakalista sa Nasdaq na maraming taon nang humaharap sa mga virus at sakit. Sabihin mo naman sa amin ang tungkol sa Ebola dahil ito ang balita sa buong mundo. Gaano ito nakamamatay? Ayon sa WHO at iba pang ahensya, nasa pagitan ng 30% at 50%. May ilan na nagsasabing umabot pa ng 70%, pero sa tingin ko ay mas malapit ito sa 30 hanggang 50% ang namamatay. Kaya ang pinag-uusapan natin ay isang napakadelikadong virus na kumakalat sa Africa na gusto nating siguraduhin na manatili lang doon at hindi kumalat sa ibang mga bansa sa buong mundo. Ngayon, gaya ng nakikita natin sa World Cup, talagang napaka-exciting. Nakalimutan na ng mga tao ang social distancing, gaya ng sinabi ko, na kailangan nating sundin noong panahon ng COVID. Pero may 10 African national teams na kasali at 10,000 fans ang lumilipad mula Africa. Alam mo, anong ginagawa natin o hindi ginagawa pagdating sa pag-check nito, pagdating nila? May silbi ba ito kahit may taong posibleng may dala pero walang sintomas? Sa palagay ko, gumawa ang mga gobyerno ng magagandang hakbang para pigilan ang pagkalat nito. Kung 20, isang araw o higit pa ang incubation period gaya ng sabi mo, alam mo, halimbawa, kung may bisita mula sa isang bansang Aprikano o lugar na na-expose sa virus, maaaring magsimulang kumalat ito. Mas marami pang outbreak dito sa US. Pwedeng mangyari ito sa Mexico, Canada o kahit saan may lagnat. Maaari rin ito sa eroplano habang nasa impapawid. Talagang posibleng banta ito. Hindi talaga Ebola ang kwento, kundi ang tunay na issue ay hindi tayo handa. Hindi pa rin natin natuto mula sa COVID-19. Pwede nating talakayin yan at may papaliwanag ko kung bakit. Oo, tama ka. Nabanggit mo ang isang interesting na punto na lahat tayo natakot sa COVID pero isa lang na porsyento ang mortality rate. Ano ang mga natutunan o hindi natutunan natin? At parang nakalimutan na lang ba ng mga tao ito kahit na dapat mas bigyan pa nila ng pansin na maaari tayong magkaroon ulit ng panibagong outbreak kahit hindi man ito Ebola na hindi naman airborne. Meron tayong tigdas at meron pang ibang mga sakit na akala ng lahat ay nawala na ang tigdas. Pero naririnig natin ngayon na bumabalik ito. Huwag din kalimutan ang avian bird flu na may 30% fatality rate. Grabe, kumakalat na rin ito sa baka, ibon at ibang hayop. Kaya tingin ko marami tayong natutunan. Iba naman ang ginagawa natin tungkol dito. Sa tingin ko, alam mo, maganda talaga ang nagawa natin pagdating sa bakuna, lalo na sa aspeto ng paghahanda. Naniniwala akong kaya natin gumawa at magpamahagi ng bilyon-bilyong bakuna ng mas mabilis. Pero kapag may outbreak na, huli na ang bakuna dahil nahawakan na. Noong simula ng COVID, may mga taong naka-respirator sa ospital. Kailangan mo talaga ng monoclonal antibodies o gamot bilang unang depensa. Tama. At sa totoo lang, Oo, diyan pumapasok si Diatic. Matagal ka na rin namungguna sa teknolojiyang ito. Ipaliwanag kung paano ito gumagana dahil ito ay agham at biological. At nilalabanan ninyo ang mga bagay na ito mula sa dalawang panig sa pamamagitan ng pag-iwas at pati na rin kapag nahawaan na. Kaya ipaliwanag mo kung paano ito gumagana sa usapin ng pag-iwas sa potensyal na crisis na ito. Una, ayan mong ipaliwanag ko. Alam mo, sa aming koneksyon sa Israel Institute of Biological Research,
sa Coalition for Epidemic Preparedness Initiative or CEPI, sa European Union Vaccine Hub at sa Oxford University, Scripps at iba pa. Nakikipagtulungan kami at patuloy na nakikipagtulungan. Kumbaga, sinusubukan naming sabihin na nating lutasin ang malaking problema na hindi na pag-uusapan. Ang malaking problema na hindi na pag-uusapan ay ang tradisyonal na mga pamamaraan na ginagamit natin ngayon para sa monoclonal antibodies na gumagamit ng mammalian cell lines. Mabagal silang lumaki, konti lang ang at sobrang mahal. At kung naalala ninyo nung panahon ng COVID, alam nyo pati ang supply chain ng US Army ay nagsabi na 1% nakamamatay na sakit ito. Kung naging mas nakamamatay pa ito, sigurado nagkaroon tayo ng malaking sakuna. Diyan na pumapasok ang Ebola at hantavirus. Kung may 30% na nakamamatay na sakit at walang paraan para gamutin o protektahan ang tao, mas malala pa ito sa Spanish flu. Ang aming CISA na teknolohiya ay isang filamentous fungi, isang microbial organismo na 10 beses na mas mabilis lumaki kaysa mammalian cell. Mas mataas ang makakagawa ka ng 3 batch sa oras ng isa at walang virus na kailangang alisin bago ilabas sa publiko. Kaya ang pinag-uusapan natin ay isang ganap na napakalaking pagbabagong-babago sa lahat. At matagal na naming pinagtatrabahuhan yan at pinapakita namin na hindi lang nito kayang dumikit at gawing walang bisa ang virus, katulad ng ginagawa ng mga silulang mamalya. At napatunayan na yan sa isang pag-aaral sa hamster, pag-aaral sa mga primate na hindi tao na isinagawa ng mga Europeo noong COVID gamit ang COVID, pero pati na rin sa malaria, RSV, at 7 o 8 pang ibang mga antibody. Napatunayan ng teknolohiya na kaya nitong mag-neutralize at kumapit ng kapantay ng kasalukuyang pamantayan. Tama. Ngayon, nagagawa na ito ng mas mura at mas mabilis. Wow, at napakahalaga niyan at mabilis lang bago tayo maubusan ng oras. Pag-usapan natin yung isa pa. Ibig kong sabihin, hindi mo pwedeng bigyan ng bakuna ang isang tao kapag nahawa na siya. Ipaliwanag niyo ang trabaho niyo at paano ito makakatulong sa mas malaking larawan, lalo na kung maparami ang clinical trial sa Africa at kaya ng teknolohiya niyo pigilan agad ang sakit kapag may nahawa. Kaya nagsagawa kami ng Phase 1 clinical trials sa Africa. Sa totoo lang, bahagi itong dinevelop ng Israel Institute of Biological Research. Ginawa doon sa Israel kasamang BTG, Israel at Diatic. Dinala namin ang bakuna na yon sa SAFER, South African Regulatory Agency, at ipinakita ang kaligtasan kung gaano ito katanggap-tanggap sa katawan at bisa nito. Yung bakuna, sabi mo at sabi ko ay para maiwasan ito. Pero kapag nangyari na, monoclonal antibodies ang kailangan. Ulit-ulit naming napatunayan na kaya ng teknolohiya namin gumawa ng monoclonal antibodies ng mas mabilis, mas marami, mas mura at agad mailabas. Kaya ring in-neutralize at dumikit ang mga ito. Kung matatandaan mo, si Pangulong Trump noong COVID pumunta sa Walter Reed at binigyan ng antibody. Problema lang, hindi nakasabay ang antibody technology noon. Mabilis ang mutation, mabagal ang teknolohiya kaya di makasabay. Kahit makasabay, 1 hanggang 2% lang ng mundo ang makikinabang. Ito ay potensyal na sakuna na nag-aabang lang. Ang Ebola ay paalala para magising tayo. Nagkaroon ka ng Ebola, nagkaroon ka ng monkeypox, at meron ka, alam mo na, hantavirus. Kaya parang isang mutasyon na lang tayo mula sa isang nakamamatay na virus. Kailangan nating maging handa. Ang mga gobyerno ng Israel, US at Europa ay dapat kumilos at suportahan ang paggawa ng bakuna dahil ito ang malaking isyong di na pag-uusapan. Tama. Lahat ay kayang tuklasin gamit ang AI. Ooh. Pero hindi mo ito magagawa ng mabilis at madali kung wala kang cell line na gagamitin para gawin ito. Salamat sa paliwanag. Mas naging madali maintindihan dahil talagang komplikado ang biology. Maraming salamat, Mark M. Farb, tagapagtatag ng Diatic International. At iyan lang para sa edisyon ng Global Eye ngayong linggo. Maraming salamat sa panonood. Ako si Emily Francis at sana'y maging maganda ang natitirang bahagi ng inyong linggo.